investigasyon ni UN Special Rapporteur Irene Khan na buwagin na sila. Kailangan para mga ahensya hanggat hindi nasusuko ang mga rebelding grupo. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Napag-iwanan na raw ng panahon ng pamamaraan ng National Task Force and Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCA para mapanatili ang kapayapaan sa bansa. Yan ang napansin ni United Nations Special Rapporteur Irene Khan sa 10 araw niyang pagsuri sa estado ng press freedom at freedom of expression sa bansa. Kaya naman, dapat na raw buwagin ang NTF-ELCA na itinatag noong 2018 sa ilalim ng Duterte administration. Parang si Cory lang ah. But it would also allow this administration to modernize these living approaches based on this changing political landscape. The abolition will allow for a more inclusive listening platform. So nire-recommenda mo lang pala. Itong mga foreigner na to, ng mga dayuhan, hindi mo malaman kung talagang nambabraso na lang talaga, mga nang uulol na lang, no? Wala silang wala silang pang-intindi. Alam nyo mga kababayan, mga Pilipino, mas matatalino ang mga Pilipino kumpara diyan. Mukha lang yang sosyal at nga mukhang dahil nga imported daw, kuno, gusto nila palagay na palagay tayo sa kahit anong i-endorse nila o ire-rekomenda. Kumbaga parang kapag sila ang nagturo o sa kanila galing, dapat maniwala tayo. Kasi nga daw, imported sila. Mga sila, ibang lahi, matataas na uri ng tao. Pero tignan mo naman yung utak. Tignan nyo yung utak. Kitang-kita na merong motibo. Kitang-kita. Hindi yan gagalaw kung walang motibo. Kung walang pakay. Itong UN, gumagalaw yan kahit saang bansa. At kung ano ang nilalakad niyan ngayon, katulad nitong pagpunta sa Pilipinas, ibig sabihin, meron niyang mahalagang misyon na gagawin dito sa Pilipinas. At patungkol nga dito sa mga may init na issue, katulad ng ICC, nakapasok na pala noong December. Konektado yan, ICC at UN. Konektado din dyan si Biden. Yang mga yang elitista na yan at yung pinaka-amo ng mga yan. Kasi mga puppet yan eh. Kung nag-aaral kayo sa international yung mga news doon, mga nangyayari doon, no, geopolitical, marami kayong malalaman about sa ginagawa nila ngayon. Kasi yung Pilipinas, bukod sa marami silang makukuha diyan, hindi lang sa yaman o likas na yaman o dahil nga strategic, gusto niyan gawin tayong Ukraine. Kung nanood kayo doon sa nakaraang analysis discussion natin, pinaliwanag ko doon yung ginawa nila sa Ukraine, kung saan yung pangulo doon na tatanga-tanga mas kumampi pa sa kanila kaysa dito sa kabarangay nila, sa kapitbahay nila na Russia. At ngayon, kung hindi nyo pa alam, yung Taiwan at China na talagang umiinit, yan, diyan papasok yung kwento na yan. Kaya mahalaga sa kanila ang Pilipinas. Bukod doon, meron pa. Hindi lang yun yung mga tao, mga puppet ng mga yan sa Pilipinas, katulad ng mga politiko, gusto nilang maiupo yan dahil malapit na yung eleksyon eh. Malapit na itong 2025, kaya gagalaw na yan. Kumbaga ina-arrange na yan paunti-unti sa bawat lakad nila para nakaset na pagpasok ng eleksyon makapasok yung mga tuta nila.
Napakasimple na konsepto. Ang gusto nilang gawin ay pabagsakin ang Pilipinas at magaya sa Ukraine. As is. Napakasimple. Yun lang ang balak ng mga yan. Tingnan mo naman, no? Anong karapatan niya ng mga alam sa Pilipinas? Anong karapatan niyan? Sige nga, pag-isip kayong mabuti. Kung naiisip nila na tama yang mga nire-recommenda nila na yan, sa ibang bansa nila i-recommend yan. Kahit nga sa ibang bansa tatanggihan yan eh. Kumbaga, yung plano nila na yan, yung hakbang nila na yan, isa yang malaking senyales na meron silang planong masama sa Pilipinas. Bukod sa konektado rin yan sa ICC at ngayong ICC kaya nakapasok dahil nga napalibutan na yung administrasyon ng mga dilawan, kaya unti-unti na nila yung pupuksain at uunahin nga nila dyan ang mga Duterte. Kasi si FPRRD lang ang malakas ang loob dyan eh, yung bumabangga dyan. Ngayong nagkalamat ang UNITEAM at alam naman nating matindi ang mga nangyayari at itong ating presidente ay mas kinampihan ng pinsan kaysa katandem, ay malinaw sa malinaw na naimpluwensyahan na ito ng mga dilawan. Kasi ikaw ba naman mapalibutan? Ika nga, pag nasama ka sa mga lasinggero, magiging lasinggero ka din. Pag nasama ka sa mga maluluko ka din. Parang ganyan lang yan. Yung presidente natin na palibutan ng mga dunung-dunungan na mayroong mga pansariling interes, ayun, na isama siya doon, lalo yung pinsan. At itong ang asawa na si Lisa ay meron nga tinatagong hinanakit dahil nga tinabla siya noon ni FPRRD dahil hindi kinuwang DA Secretary nung nakaupo si FPRRD. Hindi niya kinuha kasi nga alam ni FPRRD na makakasagabal eh. Kaya hindi niya muna kinuha. Kumbaga, maayos yung pamamalakad ni FPRRD at ayaw niya na may gulo. Magulo yung sa ano niya, yung magiging vision niya nung nakaupo siya. Pero nga dahil merong limit lang yung pag-upo bilang presidente, ngayong wala na siya sa pwesto, doon na siya binabakbakan. At dahil nga nakaupo si BP Sara, kaya gumagalaw na tong ICC, inuunti-unti na nila yan kasabwat yung mga puppet nilang politikong nakaupo, lalo tong si Tambaluslos. Iyan na yun, pagtutulong-tulungan na yan eh. Pagtutulong-tulungan niya si BP Sara para pag nawala na sa pwesto, madali na nilang itsyapwera at madali na nilang kastiguin si Tatay Digong. Ano ba naman kayo mga kababayan? Hanggang ngayon ba may piring pa rin kayo sa mata? Yan yung sinasabi ko sa inyo palagi, na mag-isip kayo ng mas malawak. Huwag kayong mag-stick sa kung ano lang yung alam nyo. Mas maraming ideas, mas marami kayong mapagtatagpi-tagpi o mas marami kayong knowledge. Kasi napakasimple niyan, kitang-kita eh. Lalo yung mga oligarko, malamang sa malamang yung mga oligarko, yung mga dilawan, pinklawan, sila Tambaluslos, at yung paghihigante ni Lisa Marcos, Araneta, kay Tatay Digong, magsasama-sama yan. Magsasama-sama yan. Ganun na yung gagawin yan eh. Talagang pupuruan yan. At katulad nga niyan, yung ICC, nakapasok nga talaga ng, hindi rin ako makapaniwala na nakapasok nga, nakakuha na nga daw ng ebidensya palaban kay Tatay Digong. At malamang sa malamang, isang pasabog ang gagawin niyan. Sabay-sabay. Kumbaga, manggugulat na lang yung mga yan. Kaya, naaawa ako kay Tatay Digong.
Kumbaga nagmalasakit ka na sa bayan, putang ina. Ikaw pa yung ikaw pa yung binalikan. Kaya ang hirap tumulong sa Pilipinas ay tumulong ka na lang, minasama ka pa. Napakahirap ng mga nangyayari. Lalong mas mahirap kung pati ang mga Pilipino hindi tatanggalin yung piring nila sa mata. Kayo mismo makakapagtanggal niyan. Yung mga ibang lahi na yan. Kasi kayo, ganito napakasimple na konsepto. Isa lang ang sigurado ko. Alisin nyo yung mga paniniwalang kolonyal nyo patungkol sa mga ibang bansa na yan. Na matatalino, na matataas sa atin, na mukhang sosyal, matangos yung ilong, wala naman yung mga ganyan na yan. Tapos yung imported, yan yung mga iniwan sa mga Pilipino para yung confidence natin bilang isang lahing Pilipino bumaba. Oo, nauna silang naging mas high-tech. Bakit? Kasi naging masunurin o disiplinado yung mga mamayan nila. Kaya madaling nakaangat yung nation nila at nakakuha o na-achieve agad nila yung mga high technology. So ganoon din naman sa Pilipinas. Kailangan talaga yung mga Pilipino maging disiplinado kasi kasama yan sa nation building. Kailangan yan para mabilis mapunta tayo sa advance na bansa at maging high-tech tayo. Kasi malaking hadlang Tapos magiging mangmang lang tayo. Kung magiging mangmang tayo, Diyos ko po, sana hindi na lang umusad yung panahon. Sana hindi na lang umusad kung ganun lang din. Ngayon, yung mga kababayan pa rin natin na may piring sa mata, kapag malamang sa malamang napanood nila yung balita na yan, kasi kahit sa media napanood nila yan, mamamangha na naman sila dyan. Mamamangha na naman yan. Diyos ko po, huwag kayong magpapaniwala sa mga ibang lahi na yan. Nandyan lang yan pag may kailangan. Ang ending, iiwan tayo niyan na durog at walang tatanggalan na naman tayo niya ng karapatan. Tatanggalan na naman tayo niya ng kalayaan. Hindi pa ba kayo naawa kay Rizal? Hindi pa nga naipaghiganti yung ginawa kay Rizal mula sa mga kolonyal. Kinastigo, sinintensyahan yung tinuturing nyo na pambansang bayani, kinastigo ng ibang lahi na wala namang kasalanan. Ngayon, kung ipipilit nyong maniwala dito sa mga dayuhan, parang gusto nyo na rin kastiguin si Tatay Digong at kastiguhin yung mga Pilipinong magiging bayani na ipaglalaban yung bansa dahil nakikita nila yung ginagawang plano sa atin ng mga ibang lahi. Ngayon, itong pinaglalaban ni Irene Khan na hindi mo malaman kung debaterya lang o disusing puppet, gusto na naman yan dumami yung mga makakaliwang grupo. Kitang-kita nyo naman wala na as in paubos na, pa-wash out na yung mga yan. Tapos gusto nila tanggalin yung NTF-ELCAC. Tangay na success nga yan nag-success yan talagang effective. Ikaw ba naman effective yung isang bagay, hindi mo pagpapatuloy? Kapag may kumontra sa ganung bagay, ibig sabihin panig siya doon sa kabila upang kasamaan. Yan ang plano ng mga yan. Nakakaawa yung mga kabataan. Yan ang yan ang desperadong moves na ginagawa nila ngayon. Kasi bakit? Utos yan ng amo nila ng mga elitistang tao sa ibang bansa at mga super powers na bansa.
na country, no? Yang Amerika, UN, magkakasama yan eh, Vatican, tapos World Health Organization, tapos yung ICC, pati yung lintik na UN na yan. Kung hindi kayo pamilyar sa mga sinasabi ko, do research. Do research. Matagal ko nang alam yan. Yan talaga ang inaabangan kong mangyari kasi gagawin talaga nila yan. Gagawin nila yan. Tapos itong nangyayaring lamat sa Uniteam, yan yung tawag dito. Yan yung opportunity nila para makapasok. At dahil nga meron tayong mga politiko na naiupo na kumonekta sa kanila, kaya malaya silang nakakapasok dito at nakakarekomenda na ganyan. Putang inang rekomenda yan, pinagpipilitan. Recommend nga lang eh. Tangahan dapat yan nung pagpunta pinalayas na yan agad eh. Bad trip yun eh, bad trip. Tuloy. Ang kahalagahan na maglabas ng patakaran ng gobyerno para sa opisyal na pagkondena sa red tagging. Dapat anya, protektado ng batas sa mga nagtatanggol sa karapatang pantao at hindi sila basta-basta nire-red tag. Ang Human Rights Group na Karapatan nagpahayag ng suporta sa rekomendasyon ni Khan na buwagin ng NTF-ELCA. Pangalawa na raw siyang UN Special Rapporteur na nagrekomenda niyan. Pero binalagan niya ng NTF-ELCA. Anila, hanggat nandyan pa ang 11 guerrilla front, hindi pa sila dapat buwagin. Has been the game changer in our government's fight against communist terrorism. Now that we have reached this stage in the campaign, we feel it's improper to call for its abolition. Ang pwede raw gawin ng NTF-ELCA ay bumuo ng panibagong task force na nakatuon sa kapayapaan, pagkakaisa Tinuruan at na. pag-unlad. Pero mangyayari lang daw yan kapag tuluyang nang natapos ang insurgency Tama. o armadong pakikibaka sa bansa. Ito nga yung sinabi nitong bruha na to. Bruha yan na yo. Tingnan mo, para si Cory lang. Nakalagay, sinabi niya, NTF-ELCA was established about 6 years ago in a different context. It is outdated, ulul. It does not take into account the ongoing prospect for peace negotiation. Ang gusto kasi nilang mangyari, yung standard nila o yung strategy nila sa bansa nila, ay gusto nilang maging ganun din sa ibang bansa. Kung yan talaga matatalino, alam ba niyan yung nangyayari sa bansa? Yung ang dito pinanganak, tapos aayusin ang kaguluhan sa bansa, nahihirapan. Kung di pa dumating ang Tatay Digong, hindi makakaisip ng effective na strategy. Ibig sabihin, kahit may nakatirang Pilipino at dito lumaki, dito tumanda, nahirapan makaisip ng strategy kung paano magiging payapa ang Pilipinas. Tapos etong ibang lahi na to hindi naman natira dito kahit isang linggo. Magbibigay ng ng opinion, magbibigay ng magre-recommend ng kaalaman na magiging effective daw. Kumbaga tinuturuan tayo. Napakalaking tanga ng tao na yan. Napakalaking tanga niyan. Ito yung sabi niya, I therefore recommend that the task force should be abolished. I have recommended an executive order denouncing this practice and setting out very clear measures that can be taken to discourage, disincentivize, and discipline to those who violate the policy. Galing-galingan, dunong-dunungan, gusto sundin sila. Buti na lang talaga merong mga tao talaga na handang magbuwis ng buhay at may mga talino para makaisip at ipagtanggol kung ano yung nararapat. Ito, basahin natin tong sa Executive Director ng NTF-ELCA. Her call for the abolition of the NTF-ELCA is a lame attempt to breathe life to a dying terrorist movement. The NTF-ELCA is and will always be relevant. This is something that Irene
can fail to comprehend. Totoo, hindi niya naintindihan. Paano? Nire-recommend na lang, pinagpipilitan pa. Bakit nila pinagpipilitan? Kasi alam nila na nakapasok na yung ICC at mayroon silang connection dito sa Pilipinas ng mga politikong nakaupo. Kayang-kaya na nilang gawin yung mga hakbang at plano na gagawin nila. Kasi pagka nadali nila si FPRRD at si BP Sara, madali na nilang kakanain yung presidente. Dahil nga wala na nakakuha na impluwensya na ng mga kamag-anak tsaka mga nakapaligid sa kanya. So napakabilis ng pangyayari, napakadaling na manipula. So talagang alarming. Ito yung sabi, tuloy natin. We will not allow any outsider to dictate us. We will not allow any outsider to dictate us. English na yan, pero hindi pa rin niya naintindihan. Lakas ng tama, no? Tang-enang yan. Kaya nga, ako meron ako nakakatuwang dito eh. Meron ako nakakatuwang kasabihan. Yung kasabihan ko na okay lang kahit hindi ka magaling mag-English. Okay lang kahit mali yung grammar mo sa English. Kasi hindi naman yan sukatan ng talino. Kung magiging sukatan ng talino yan, bakit ang daming bobong Amerikano? Para saan ba yung mga lengguwahe niyan? Eh di mag-practice ka mag-English, ay mag-Chinese, mag-practice ka magpatalino ka sa pagiging Pilipino, magiging edukado. Tangina yan, naging ninormalize na nila na kapag English sukatan ng talino. Yan yung mga false knowledge na gusto kong alisin sa bawat kaisipan ng mga kababayan natin, lalong-lalo sa mga kabataan. Oo, ang ginagamit sa buong mundo na English para magkaintindihan lahat at mapadali. Okay lang naman na makaintindi ka, sapat na yon. Pero yung maging manormalize, yung mamali ka lang ng grammar, magiging big deal para maging sukatan ng isang talino ng tao, putang ina, lumabas kayo sa Pilipinas. Lumabas kayo sa Pilipinas, yung ibig ko sabihin, huwag kayong mag-stick sa ganong kaisipan. I-check nyo rin yung iba't ibang bansa. Meron nga dyan sa Japan, no? Hindi nila mini-maintain yung English. Focus sila kung ano talaga yung kultura, yung tradisyon nila, yung language nila. Ganon sila. Kumbaga hindi sila nagpapaniwala sa mga ganyang mga katangahan nila. Kaya yon, para sa akin napakaganda ng yung kasabihan. Okay lang hindi kayo magaling sa English. Okay lang. Basta nakakaintindi kayo, sapat na yon. Sapat na yon. Pilipino tayo. Be proud. So tuloy natin. How to fight our wars and to dictate upon us the means to win the peace for our people. We have managed to succeed in our fight against insurgency and terrorism as a nation and as a Filipino. Napakasimple ng konsepto. Napakasimple. Tayo lang din ang magkakasama, tayo lang din ang makakaresolba ng problema. Hindi natin kailangan ng ibang lahi. Bukod sa galing-galingan na akala mo mataas na antas na uri ng tao, putang ina, dito nga lang ako kitang-kita nyo, napakabobo. Ang bobo niya na kahit first year high school, may intindihan yan Kasi nga pinagpipilitan nila kasi meron silang plano. Step by step na sila Kaya dapat maging aware kayo sa ganitong mga balita. Dahil pag nagtuloy-tuloy yan, babalik tayo sa mga panahon na may humahawak sa liig natin at hindi nyo makakamit ang totoong kalayaan. Ganito kasimple
sa inyong pamilya, meron kayo, kunyari example, sa inyong pamilya, may gulo, may gusot. Sino mag-aayos niyan? Padre de pamilya o sino man sa pamilya. Di ba nga kapag kami nakikialam pa sa usapang pamilya o usapang buhay ng may buhay, nagagalit kayo? O bakit ngayon dito? Ibang lahi to, hindi natin kalahi, hindi kayo nagagalit pag nangangailam sa personal nating buhay yan, sa personal nating problema sa Pilipinas, sa bayan natin. Same as lang, parehas lang ay lang yan. Ito isang mabilisan lang, may kukwento rin ako sa inyo. Itong ICC at UN, kung hindi kayo lumalabas ng usaping Pilipinas, kasi ayaw nyo lumabas sa usaping Pilipinas minsan papandaw din kayo sa usapan sa ibang bansa at ang history ng ibang bansa. Mapagtatagpi-tagpi nyo yung napagtatagpi-tagpi ko, magkakaroon kayo ng idea. Ganito kasimple yung mga nangyayaring gera simula pa dati, lalo sa Iraq, itong ICC at UN ang may pakana dyan. Bukod sa gusto nilang tirahin yung mga ayaw nilang nakaupo sa pwestong politiko na sagabal sa plano nila, gusto kasi nilang kunin yung mga importanteng bagay doon. Bukod sa ikakalago ng ekonomiya nila, meron silang makukuha ang mga likas na yaman, mga tinatagong yaman sa mga bansa. At ganun din, same strategy, gusto nilang maiupo yung mga puppet nila na politiko. At kaya nagkakaroon ng gera at kaya napulbos ang Iraq dahil nga merong silang misyon o plano sa lugar na yon na napaka-importante. At hindi lang Iraq ang ginanyan nila. At ngayon nga sa panahon na to, hindi nyo lang halata na normal lang na nagkaroon ng gera sa Russia at sa Ukraine, pero yung nakatagong nangyari dito na hindi nyo alam, na ikwento ko na nung nakaraan to na minanipula ng presidente ng US na puppet nga ng mga elitista dyan sa Amerika at UN, yung presidente, kaya nagkagulo. So dapat alam nyo yan para nagegets nyo kung sakali mang gawin sa atin yan. At ngayon nga posibleng merong ganyang plano sa Pilipinas. Very alarming yan. Very alarming yan. Nasa history yan. So tuloy natin para matapos natin tong sinasabi nila. Kaugnay naman ng Red Tagi, iniit ng NTF-ELCAC na hindi ito pinapayagan ng gobyerno at illegal remedies naman din daw ang mga narerenta. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News. Share nyo to yung video natin para maraming kababayan at mga kabataan ang may idea about sa mga ganitong usapin. So malaya kayong mag-comment, magbigay ng opinion sa ating comment section. So opinion nyo yan. Tapos ang mahalaga lang dito yung share natin para nga madami tayong makaalam ng mga ganitong usapin. So yun lang, maraming salamat KBTN. Think and analyze. Let's go.